Magandang araw, maligayang pagdating sa refleksyon natin ngayon. Kung nasiyahan ka sa aming nilalaman, siguraduhing i-like at i-share ang mga video sa mga taong mahalaga sa iyo. Kailangan nating ipalaganap ang mga babala tungkol sa mga huling araw sa pinakamaraming tao hanggat maaari. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na refleksyon. Sa katahimikan ng huling oras ng kasaysayan, may isang tinig na muling umaalingaw-ngaw hindi mula sa lupa kundi mula sa walang hanggang kaharian. Ito ang tinig na minsang narinig sa pulo ng Patmos. Ito ang tinig na tumawag sa 7 iglesia at ngayon ito rin ang tumatawag sa atin. Ang mundo ay tila abala, ang isip ay puno, ngunit ang kaluluwa gutom. Sa aklat ng Apokalipsis, 7 iglesia ang pinadalhan ng mensahe. Hindi lamang sila mga sinaunang kongregasyon, sila ay larawan ng buong kasaysayan ng bayan ng Diyos. Bawat iglesia, isang salamin, bawat babala, isang hatol, bawat pangako, isang paanyaya, at sa gitna ng mga simbolo at apoy ng hula, isang tema ang nangingibabaw, ang dakilang tunggalian. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian, mula ng unang sumiklab ang malaking pakikipagbaka sa langit, layunin na ni Satanas na ibagsak ang kautusan ng Diyos. Ito ang ugat ng lahat, isang digmaan, hindi nakikita, ngunit tunay, hindi naririnig, ngunit sumisira. At ang 7 iglesia ay mga yugto ng labanang ito. Ang Efeso nawala ang unang pag-ibig. Ang Esmirna dumaan sa apoy ng pag-uusig. Ang Pergamo nakipagkasundo sa kasinungalingan. Ang Tiatira nabihag ng maling aral. Ang Sardis may pangalan na buhay ngunit patay. Ang Philadelphia nanatiling tapat. Ang Laodicea bulag sa sariling kalagayan. Hindi ito kwento ng iba. Ito ang kwento ng bawat puso. Isinulat din ni Ellen White sa Ang Ninanais ng Lahat ng Bansa. Ang pinakadakilang pangangailangan ng sanlibutan ay ang pangangailangan ng mga taong hindi mabibili o maipagbibili, mga taong tapat at matuwid sa kanilang kalooban. Sa bawat iglesia may tawag, sa bawat tawag may pagsusuri, at sa bawat pagsusuri may hatol na dumarating, tahimik, ngunit tiyak. Ang dakilang tunggalian ay hindi pa tapos. Ito ay nagpapatuloy sa isip, sa desisyon, sa pananampalataya. At ang mensahe sa 7 iglesia ay hindi lamang para sa nakaraan. Ito ay para sa huling henerasyon, para sa atin. At habang ang mundo ay patuloy sa ingay nito, ang langit ay naghihintay. Sino ang makikinig? Sino ang babalik? Sino ang magtatagumpay? Sa simula, may apoy. Hindi ito apoy na sumusunog ng laman, kundi apoy na nagliliyab sa puso. Ito ang apoy ng unang pag-ibig, dalisay, buo, walang pag-aalinlangan. Ang iglesia sa Efeso ay nagsimula sa ganitong liwanag, matatag, masigasig, mapagpigil sa kasamaan. Ngunit may isang bagay na unti-unting nawala, hindi agad napansin, hindi agad naramdaman. Ngunit sa mata ng langit, ito ay malinaw, ang pag-ibig ay lumamig. Isinulat ni Ellen White sa Ang Ninanais ng Lahat ng Bansa, ang pag-ibig kay Kristo ay mawawala kapag ang pag-ibig sa Kanya ay hindi patuloy na pinananariwa sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Kanya. Tahimik ang pagbagsak, walang sigaw, walang babala mula sa lupa, ngunit mula sa trono may pagsusuri. Ang Efeso ay nanatiling tama sa doktrina, matatag sa gawa, ngunit ang puso ay hindi na tulad ng dati. At ito ang panganib na hindi agad nakikita. Maaring tama ang panlabas, ngunit kung ang loob ay walang apoy, ang ilaw ay unti-unting namamatay. Isinulat ni Ellen White sa Mga Patotoo para sa Iglesia, ang panlabas na anyo ng relihiyon ay maaring manatili, samantalang ang espiritu ni Kristo ay wala na. Ito ang trahedya ng Efeso. Hindi sila umalis sa pananampalataya, ngunit ang kanilang ugnayan ay naging malamig. Ang kanilang pagsunod ay naging tungkulin, hindi pag-ibig. Ang kanilang paglilingkod ay naging gawain, hindi pagsamba. At ang tinig mula sa Apokalipsis ay malinaw. Alalahanin mo kung saan ka nahulog. Alalahanin, isang pagbabalik tanaw, isang paalala na may nawala.
na may kailangang ibalik. Sa dakilang tunggalian, hindi laging hayagang paghihimagsik ang sandata ng kaaway. Minsan ito ay simpleng paglayo, isang hakbang, isa pang hakbang, hanggang ang puso ay hindi na nakadikit sa pinagmulan ng buhay. At ang Efeso ay naging babala, hindi sapat ang kaalaman, hindi sapat ang gawain. Kung ang pag-ibig ay wala, ang lahat ay walang saysay. Ang mensahe ay nananatili para sa bawat puso na nagsimula sa apoy, para sa bawat kaluluwa na unti-unting nanlamig. Ang tanong ay hindi kung kailan nagsimula ang paglayo. Ang tanong ay, babalik ka pa ba? May mga panahon na ang katotohanan ay hindi tinatanggap, ito ay inuusig. Ang iglesia sa Esmirna ay hindi kilala sa kayamanan, hindi sa kapangyarihan, hindi sa impluensya. Ngunit sa mata ng langit sila ay mayaman, mayaman sa katapatan, mayaman sa pagtitiis, mayaman sa pananampalataya na hindi nabili ng takot. Ang kanilang landas ay hindi madali. Ito ay tinahak sa gitna ng pagbabanta, panguusig at kamatayan. Ang kanilang mga luha ay tahimik, ngunit ang kanilang paninindigan ay malakas. Sa dakilang tunggalian, may mga kaluluwang piniling manatiling tapat kahit kapalit ang lahat. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian, sa lahat ng panahon, ang mga saksi para sa Diyos ay tinawag upang magdusa alang-alang sa katotohanan. Ito ang kwento ng Esmirna. Hindi sila binigyan ng pangako ng kaginhawahan. Hindi sila inalok ng pag-iwas sa sakit. Ang ibinigay sa kanila ay isang paanyaya sa katapatan. Magpakamatapat ka hanggang sa kamatayan. Hindi ito simpleng panawagan. Ito ay isang pagsubok ng buong pagkatao. Sa bawat pag-uusig, may pagpipilian, manahimik o magsalita, sumuko o manatili, mabuhay o maging tapat hanggang wakas. At sa katahimikan ng gabi, sa mga kulungan at sa mga apoy ng paghatol, may mga kaluluwang piniling huwag talikuran ang liwanag. Isinulat ni Ellen White sa mga gawa ng mga apostol, ang apoy ng pag-uusig ay hindi makapupuksa sa katotohanan, ito ay magliliwanag lalo. Sa bawat patak ng dugo, ang katotohanan ay lalong tumitibay. Sa bawat sakripisyo, ang liwanag ay lalong lumalakas. Ito ang kabalintunaan ng dakilang tunggalian. Ang tila pagkatalo ay nagiging tagumpay. Ang tila wakas ay nagiging simula. Ang Esmirna ay hindi nasira ng paghihirap. Ito ay pinatibay nito. At sa huling mga araw, ang parehong espiritu ay muling lilitaw. Ang pananampalataya ay muling susubukin, hindi sa parehong paraan, ngunit sa parehong diwa. Ang tanong ay hindi kung darating ang pagsubok. Ito ay darating. Ang tanong ay, mananatili ka bang tapat kapag ang lahat ay nawala, kapag ang mundo ay tumalikod, kapag ang katotohanan ay may kapalit na halaga? Pipiliin mo pa rin ba ang liwanag? May mga lugar kung saan ang kadiliman ay hindi lamang umiiral, ito ay naghahari. Ang Pergamo ay isa sa mga lugar na iyon. Hindi ito simpleng lungsod, ito ay sentro ng kapangyarihan, ng impluensya, ng pagsamba sa mali. Isang lugar kung saan ang katotohanan ay pinapalitan ng kompromiso at ang liwanag ay tinatakpan ng panlilinlang. At doon nanirahan ang iglesia kung saan naroon ang luklukan ni Satanas. Hindi ito simbolo lamang. Ito ay realidad ng isang espiritual na kalagayan, isang kapaligiran kung saan ang kasinungalingan ay tinatanggap at ang katotohanan ay sinusubok araw-araw. Ngunit may mga nanatili, may mga hindi sumuko, may mga hindi yumuko. Sa gitna ng kadiliman, may mga pusong kumapit sa liwanag. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian, ang pakikipagkompromiso sa kasamaan ay magdadala ng kadiliman sa kaluluwa at magpapahina sa moral na lakas. Ito ang panganib ng Pergamo, hindi hayagang pagtanggi, hindi dahasang paghihimagsik, kundi unti-unting pakikipagkasundo. Isang maliit na pagtanggap, isang maliit na paglihis, hanggang ang linya sa pagitan ng tama at mali ay maging malabo. At sa sandaling iyon, ang liwanag ay hindi na malinaw. Ang iglesia sa Pergamo ay pinuri dahil sa kanilang katapatan sa gitna ng panganib. Ngunit sila rin ay sinaway dahil sa mga aral na kanilang pinayagang manatili. Ang aral ni Balaam, ang doktrina ng mga Nicolaita, mga
impluwensiyang dahan-dahang sumisira mula sa loob. Isinulat ni Ellen White sa mga patotoo para sa iglesia, ang kaaway ay hindi laging lumalapit bilang hayagang kalaban. Madalas, siya ay dumarating na may anyo ng kabutihan. Ito ang panlilinlang. Hindi lahat ng mali ay halata. Hindi lahat ng panganib ay maingay. Minsan ito ay tahimik, katanggap-tanggap, mukhang walang sala. Ngunit sa mata ng langit, ang kompromiso ay simula ng pagbagsak. Ang Pergamo ay naging paalala na ang pananatili sa gitna ng kadiliman ay hindi sapat. Ang tanong ay, mananatili ka bang dalisay kapag ang mundo ay nag-aalok ng mas madaling landas? Kapag ang katotohanan ay tila mahirap panindigan? Kapag ang kasinungalingan ay tila mas magaan tanggapin? Pipiliin mo pa rin ba ang liwanag kahit mag-isa? May liwanag na hindi mula sa langit. Ito ay kumikislap, nakaakit, mukhang banal. Ngunit sa likod nito ay ang panlilinlang. Ang iglesia sa Tiatira ay hindi kulang sa gawa. Sa katunayan sila ay lumago, masigasig, matiyaga, tapat sa panlabas. Ngunit sa gitna ng kanilang paglilingkod, may isang impluwensyang tahimik na kumikilos. Isang tinig na nagtuturo, ngunit hindi ayon sa katotohanan. Isang presensyang tinanggap, ngunit hindi mula sa Diyos. At pinahihintulutan mo ang babaeng si Jezebel. Hindi ito simpleng pangalan. Ito ay simbolo ng maling autoridad. Isang sistemang nagtuturo ng kasinungalingan habang nag-aangking banal. Sa dakilang tunggalian, hindi lamang lantad na kasamaan ang ginagamit ng kaaway. Minsan, ito ay relihiyosong anyo na walang katotohanan. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian. Sa pamamagitan ng maling doktrina, sinikap ni Satanas na sirain ang pananampalataya ng mga tao sa salita ng Diyos. Ito ang nangyari sa Tiatira. Ang katotohanan ay hindi direktang tinanggihan. Ito ay hinaluan, dinagdagan, binaluktot. At sa paglipas ng panahon, ang purong liwanag ay naging malabo. Isinulat ni Ellen White sa mga patotoo para sa iglesia, ang kaunting pagkakamali kapag pinahintulutan ay unti-unting magdadala sa ganap na pagkaligaw. Tahimik ang proseso, walang malakas na pagtutol, walang agarang pagbagsak. Ngunit ang pundasyon ay unti-unting naaagnas at ang iglesia ay nanatiling aktibo. Ngunit ang kanilang espiritual na kalagayan ay nasisira mula sa loob. Ito ang panganib ng maling liwanag. Hindi ito agad nakikilala. Hindi ito agad tinututulan dahil ito ay may anyo ng kabutihan. Ngunit ang anyo ay hindi sapat. Ang pinagmulan ang mahalaga. Ang Tiatira ay tumanggap ng babala, isang paanyaya sa pagsisisi, isang pagkakataon na bumalik sa dalisay na katotohanan. Ngunit ang oras ay may hangganan. Sa dakilang tunggalian, ang bawat kaluluwa ay haharap sa pagpili, hindi sa pagitan ng mali at tama lamang, kundi sa pagitan ng katotohanan at huwad na anyo nito. At ang tanong ay nananatili, kapag ang kasinungalingan ay mukhang banal, kapag ang maling aral ay tunog tama, kapag ang liwanag ay may halong anino, makikilala mo pa ba ang tunay? May anyo ng buhay na hindi tunay, may kilos na tila tama, may pangalan na kinikilala, may reputasyon na pinapaniwalaan. Ngunit sa mata ng langit, ang realidad ay iba. Ang iglesia sa Sardis ay kilalang buhay, ngunit hinatulan patay. Hindi dahil sa kawalan ng gawa, hindi dahil sa lantad na paghihimagsik, kundi dahil sa kawalan ng tunay na espiritu, isang relihiyosong anyo na walang hininga. Isinulat ni Ellen White sa mga patotoo para sa iglesia. Marami ang may anyo ng kabanalan, ngunit itinatanggi ang kapangyarihan nito. Ito ang kalagayan ng Sardis, tahimik, hindi inuusig, hindi hinahamon, ngunit hindi rin buhay. Ang kanilang pananampalataya ay naging tradisyon, ang kanilang pagsamba ay naging ritual, ang kanilang ugnayan sa Diyos ay naging alaala. At sa dakilang tunggalian, ito ang isa sa pinakamapanganib na kalagayan. Hindi ang hayagang kasalanan, kundi ang espiritual na pagkakatulog. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian,
Ang kawalang ingat at espiritual na katamaran ay nagbubukas ng pinto sa kapangyarihan ng kaaway. Ito ang nangyari sa Sardis. Hindi sila nilusob mula sa labas. Sila ay unti-unting namatay mula sa loob. Walang sigaw, walang babala mula sa lupa. Ngunit mula sa langit may malinaw na panawagan, magbantay ka. Gumising, hindi bukas, ngayon, dahil ang oras ng pagdalaw ay hindi alam. Ang Sardis ay may natitirang ilan na hindi nadungisan, ilan na nanatiling buhay sa gitna ng patay na kapaligiran. Ito ang patunay na kahit sa gitna ng pagkakatulog, may mga kaluluwang gising, ngunit ang paanyaya ay para sa lahat. Hindi sapat ang pangalan, hindi sapat ang reputasyon, hindi sapat ang panlabas na anyo. Ang tunay na buhay ay nagmumula sa loob, isang pusong gising, isang espiritong konektado sa pinagmulan. At ang tanong ay matalim, hindi ito para sa iba. Ito ay para sa bawat isa na nag-aangking buhay. Kung susuriin ng langit ang iyong kalagayan, ano ang makikita? Isang pangalan lamang o isang buhay na tunay? Hindi lahat ng katapatan ay nakikita. May mga kaluluwang nananatiling matatag, hindi sa harap ng marami, kundi sa katahimikan ng araw-araw. Walang papuri, walang pagkilala, ngunit sa mata ng langit, sila ay mahalaga. Ang iglesia sa Philadelphia ay hindi dakila sa paningin ng mundo. Maliit, mahina, ngunit tapat. At mayroon kang kaunting lakas at tinupad mo ang aking salita at hindi mo itinanggi ang aking pangalan. Ito ang patutuo, hindi lakas ang batayan, kundi katapatan. Sa dakilang tunggalian, hindi laging ang malalakas ang nagtatagumpay, kundi ang mga nananatili kahit mahina ngunit nakakapit. Isinulat ni Ellen White sa mga gawa ng mga apostol, ang lakas ng bayan ng Diyos ay hindi nakasalalay sa kanilang bilang, kundi sa kanilang ugnayan kay Kristo. Ito ang lihim ng Philadelphia. Hindi sila perpekto, hindi sila makapangyarihan, ngunit sila ay konektado at sa koneksiyong iyon may kapangyarihan. Isinulat ni Ellen White sa ang ninanais ng lahat ng bansa, ang kaluluwa na patuloy na nakikipag-ugnayan sa langit ay tumatanggap ng lakas na hindi nagmumula sa sarili. Sa gitna ng katahimikan, sila ay nanatiling gising. Sa gitna ng kahinaan, sila ay nanatiling matatag. At sa gitna ng tukso, sila ay nanatiling tapat. Ito ang uri ng pananampalataya na hindi gumagalaw batay sa damdamin. Hindi nakasalalay sa kalagayan, hindi umaasa sa papuri ng tao. Ito ay tahimik, ngunit matibay, at ang pangako sa kanila ay kakaiba. Isang pintuang bukas, isang pagkakataong walang makapagsasara. Ito ang gantimpala ng katapatan. Hindi palaging agarang nakikita, ngunit tiyak, sa huling mga araw, ang espiritu ng Philadelphia ay muling lilitaw. Hindi marami, hindi maingay, ngunit totoo. At ang tanong ay hindi kung gaano ka kalakas, hindi kung gaano ka kilala, hindi kung gaano karami ang sumusuporta. Ang tanong ay, sa katahimikan ng iyong buhay, ikaw ba ay tapat? Kapag walang nakakakita, kapag walang pumapalakpak, kapag ang iyong lakas ay kaunti na lamang, mananatili ka pa rin ba? May isang kalagayan na higit na mapanganib kaysa sa malamig. Ito ay ang pagiging kampante. Ang iglesia sa Laodicea ay hindi laban sa katotohanan. Hindi rin ito hayagang tumalikod. Ngunit ito ay nasa isang kalagayang mapanlinlang, iniisip na sapat na. Sapagkat sinasabi mo ako'y mayaman at sagana sa mga bagay at hindi nangangailangan ng anuman. Ito ang paniniwala, ito ang ilusyon. Ngunit ang pagsusuri ng langit ay kabaligtaran. At hindi mo nalalaman na ikaw ay aba at kahabag-habag at dukha at bulag at hubad. Isang matinding paghahayag, hindi dahil sa kakulangan ng relihiyon, kundi dahil sa kakulangan ng pagkilala sa tunay na kalagayan. Isinulat ni Ellen White sa mga patotoo para sa iglesia. Ang mensahe sa Laodicea ay angkop sa mga naniniwalang sila ay ligtas, samantalang sila ay nasa panganib. Ito ang pinakamasakit na bahagi. Hindi nila alam, hindi nila nararamdaman,
Hindi nila nakikita ang kanilang sariling kakulangan. Sa dakilang tunggalian, ito ang isa sa pinakamabisang panlilinlang ng kaaway, ang kumbinsihin ang kaluluwa na wala na itong kailangang baguhin, na sapat na ito, na ligtas na ito, na hindi na nito kailangan ng higit pa. Ngunit ang langit ay nagsasalita, tahimik, ngunit matalim. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian, ang pinakadakilang panlilinlang ng kaaway ay ang bulagi ng isipan ng mga tao sa kanilang tunay na kalagayan. At sa Laodicea, ang pagkabulag ay hindi pisikal, ito ay espiritual. May kaalaman, ngunit walang kababaang loob. May relihiyon, ngunit walang pagsisisi. May anyo, ngunit walang kapangyarihan. At sa gitna ng kalagayang ito may paanyaya, hindi paghatol agad, kundi pagtawag. Pinapayuhan kita na bumili sa akin, isang alok mula sa langit, ginto na dinalisay sa apoy, puting kasuotan, pamahid sa mata, hindi mula sa lupa, kundi mula sa Diyos. Ang Laodicea ay hindi itinakwil, ito ay tinawag. Ngunit ang tugon ay nasa bawat puso, at ang tanong ay hindi kung alam mo ang katotohanan. Ang tanong ay, nakikita mo ba ang iyong sarili sa harap ng langit? Ikaw ba ay gising o bulag pa rin? Hindi magkakahiwalay ang 7 iglesia. Sila ay magkakaugnay, hindi lamang sa mensahe, kundi sa panahon. Ang Efeso hanggang Laodicea ay hindi lamang 7 lokal na kongregasyon. Sila ay 7 yugto. 7 salamin ng paglalakbay ng bayan ng Diyos sa kasaysayan. Isang tuloy-tuloy na kwento. Isang progresibong paghahayag. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian. Ang kasaysayan ng Iglesia ni Cristo sa lupa ay nagpapakita ng pakikipagbaka sa pagitan ng liwanag at kadiliman sa bawat panahon. Ito ang daloy mula sa unang pag-ibig ng Efeso, sa apoy ng Esmirna, sa kompromiso ng Pergamo, sa pagkaligaw ng Tiatira, sa pagkakatulog ng Sardis, sa katapatan ng Philadelphia, at sa pagkabulag ng Laodicea. Ito ay hindi lamang nakaraan, ito ay kasalukuyan, at higit pa, ito ay personal. Dahil sa bawat yugto, may katangian na sumasalamin sa puso ng tao. Ang Efeso ay maaaring nasa simula ng iyong pananampalataya. Ang Sardis ay maaaring nasa gitna ng iyong paglalakbay. At ang Laodicea ay maaaring nasa iyong kasalukuyang kalagayan. Ito ang lalim ng mensahe. Hindi ito tungkol sa iba. Ito ay tungkol sa iyo. Isinulat ni Ellen White sa Mga Patotoo para sa Iglesia. Ang bawat mensahe sa 7 iglesia ay may aplikasyon sa iglesia sa lahat ng panahon. Ito ang dahilan kung bakit ang mga salita ay nananatiling buhay. Hindi sila limitado sa kasaysayan. Sila ay tumatagos sa kasalukuyan. At sa dakilang tunggalian, ang bawat kaluluwa ay bahagi ng daloy na ito. Walang neutral, walang gitna. Ang bawat puso ay nasa isang yugto. Ang bawat isipan ay nasa isang kalagayan. At ang bawat desisyon ay may direksyon. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian. Ang bawat tao ay nagpapasya sa kanyang sarili kung kaninong ibanig siya tatayo sa dakilang tunggalian. Ito ang katotohanan. Hindi ito teorya, hindi ito konsepto, ito ay realidad. Sa bawat araw, ang kaluluwa ay gumagalaw, papunta sa liwanag o palayo rito. At ang 7 iglesia ay hindi lamang babala, sila ay paanyaya. Isang landas na ipinapakita, isang salamin na inihaharap upang makita kung nasaan ka. At ang tanong ay hindi kung saan nagsimula ang kwento, kundi kung saan ito patungo. Sa 7 iglesia, saan ka kabilang? Sa pinakailalim ng dakilang tunggalian, may isang tanong na hindi nagbabago, isang tanong na tahimik, ngunit walang iwasan. Kanino ka susunod? Hindi ito tungkol sa anyo ng relihiyon, hindi ito tungkol sa tradisyon, hindi ito tungkol sa panlabas na pagsamba. Ito ay tungkol sa autoridad. Sa langit, nagsimula ang labanan dahil sa isang isyu, ang kautusan ng Diyos. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian, ang kautusan ng Diyos ang pundasyon ng kanyang pamahalaan at ang pagsunod dito ang batayan ng kaligayahan ng lahat ng nilalang. Ito ang sentro, hindi simpleng alituntunin, kundi pagpapahayag ng karakter ng Diyos. At si Satanas ay tumutol, hindi lantaran sa simula, kundi sa pamamagitan ng pagdududa.
sa pamamagitan ng pagbabago, sa pamamagitan ng paglihis. At ang parehong estratehiya ay nagpapatuloy sa lupa. Sa bawat iglesia, ang isyung ito ay makikita. Sa Efeso, nawala ang pag-ibig sa pagsunod. Sa Pergamo, nakipagkompromiso sa katotohanan. Sa Tiatira, tinanggap ang maling aral. Sa Sardis, nawala ang kapangyarihan ng kabanalan. Sa Laodicea, nawala ang pagkilala sa tunay na kalagayan. Lahat ay may ugat, at ang ugat ay ang relasyon sa kautusan ng Diyos. Isinulat ni Ellen White sa mga patotoo para sa iglesia, ang tunay na pagsunod ay bunga ng pag-ibig, at kung saan walang pag-ibig, ang pagsunod ay nawawalan ng kabuluhan. Ito ang pagkakaiba, hindi sapat ang pagsunod na walang puso, hindi sapat ang kaalaman na walang pagbabago, hindi sapat ang relihiyon na walang ugnayan. Sa dakilang tunggalian, ang huling pagsubok ay hindi lamang kung ano ang pinaniniwalaan, kundi kung sino ang sinusunod. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian. Sa huling labanan, ang lahat ay haharap sa pagpili kung susunod sa Diyos o sa tao. Walang gitna, walang kompromiso, walang pagtatago. Ang katapatan ay ihahayag, hindi sa salita lamang, kundi sa gawa. At ang kautusan ng Diyos ay muling ilalagay sa gitna, hindi bilang pasanin, kundi bilang pamantayan ng katotohanan. At ang tanong ay hindi kung alam mo ang tama. Ang tanong ay, handa ka bang sundin ito? Kapag mahirap, kapag hindi tanggap, kapag may kapalit, mananatili ka pa rin ba? Sa dakilang tunggalian, ang katapatan ang magtatakda ng wakas. Ang mga salita ay naipahayag na, ang mga babala ay naitala, ang mga paanyaya ay naibigay. Ngunit ang tanong ay nananatili, paano tutugon ang kaluluwa? Ang mensahe sa 7 iglesia ay hindi lamang tala ng nakaraan. Ito ay isang huling panawagan, isang direktang pakikipag-usap ng langit sa bawat puso. Hindi ito malakas, hindi ito mapilit, ngunit ito ay malinaw at hindi maaring balewalain. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian, ang Diyos ay nagbibigay ng sapat na liwanag upang ang bawat kaluluwa ay makagawa ng matalinong pagpili. Walang kalituhan, walang kakulangan ng katotohanan. Ang problema ay hindi kakulangan ng liwanag, kundi ang pagtanggi na tanggapin ito. Sa bawat iglesia, may parehong istruktura, isang pagkilala, isang pagsusuri, isang babala, isang pangako. Ito ang paraan ng langit, hindi lamang upang itama, kundi upang iligtas. Isinulat ni Ellen White sa mga patotoo para sa iglesia, ang mga babala ng Diyos ay hindi upang wasakin, kundi upang iligtas ang mga handang makinig. Ito ang layunin, hindi paghatol agad, kundi pagbabalik. Ngunit ang oras ay hindi walang hanggan, ang mga salita ay hindi mananatiling paanyaya magpakailanman. Sa dakilang tunggalian, darating ang sandali kung saan ang desisyon ay magiging permanente, kung saan ang ilaw na tinanggihan ay hindi na muling ibibigay, kung saan ang tinig na hindi pinakingga ay tatahimik, at ang bawat iglesia ay nagtatapos sa parehong panawagan. Ang may pandinig ay makinig, hindi lahat ay makikinig, hindi lahat ay tutugon. Ngunit ang paanyaya ay para sa lahat. Isinulat ni Ellen White sa Ang Ninanais ng Lahat ng Bansa, ang puso na bukas sa liwanag ay hindi kailanman iiwan sa kadiliman. Ito ang pag-asa. Nasa kabila ng babala, may landas pa. Nasa kabila ng pagkukulang, may pagkakataon. Ngunit ang pagkakataon ay hindi mananatili magpakailanman. Ang 7 iglesia ay hindi lamang naglalarawan ng kasaysayan. Sila ay nagtatapos sa isang punto, isang sandali ng desisyon. At ang tanong ay hindi kung narinig mo na ang mensahe, kundi kung pinili mong makinig. Kapag ang tinig ay malinaw, kapag ang liwanag ay sapat, kapag ang katotohanan ay nasa harap mo, ano ang iyong gagawin? Sa huling yugto ng dakilang tunggalian, ang mundo ay haharap sa isang malinaw na paghahati. Hindi na ito lihim, hindi na ito tahimik, ito ay magiging hayag, 2 panig, 2 kapangyarihan, 2 tanda, ang selyo ng Diyos at ang tanda ng hayop.
Ito ang sandaling pinatutungkulan ng lahat ng mensahe sa 7 iglesia. Isang sandali kung saan ang katapatan ay hindi na maaring itago. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian. Sa huling labanan, ang lahat ng sangkatauhan ay mahahati sa 2 pangkat, yaong sumusunod sa mga utos ng Diyos at yaong sumusunod sa mga utos ng tao. Walang gitna, walang neutralidad. Ang bawat kaluluwa ay pipili, hindi sa salita lamang, kundi sa gawa. Ang selyo ng Diyos ay hindi nakikita ng mata, ngunit ito ay malinaw sa langit. Ito ay tanda ng katapatan, ng pagsunod, ng ugnayan na hindi nababali. Isinulat ni Ellen White sa mga patotoo para sa iglesia, ang selyo ng Diyos ay inilalagay sa mga nagtataglay ng kanyang larawan sa kanilang karakter. Ito ang batayan, hindi panlabas, kundi panloob, hindi anyo, kundi likas. At ang tanda ng hayop, ito ay hindi agad nakikilala ng marami. Ito ay dumarating na may anyo ng autoridad, ng kaayusan, ng pangangailangan. Ngunit sa likod nito ay pagsuway sa kautusan ng Diyos. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian, ang tanda ng hayop ay ang pagtanggap sa kapangyarihan ng tao bilang kapalit ng kautusan ng Diyos. Ito ang huling panlilinlang, hindi sa pilitang agad, kundi unti-unti, sa pamamagitan ng impluensya, sa pamamagitan ng presyon, sa pamamagitan ng batas. At ang mundo ay haharap sa pagpili, hindi komportable, hindi madali, ngunit tiyak. Ang 7 iglesia ay nagbigay ng babala. Ang Laodicea ay tinawag sa paggising dahil ang sandaling ito ay darating. At kapag ito ay dumating, wala nang oras para mag-alinlangan. Wala nang panahon para maghintay. Ang desisyon ay kailangang gawin at ang tanong ay hindi kung ano ang mas madali, hindi kung ano ang mas ligtas sa paningin ng mundo, kundi kung ano ang tama sa mata ng langit. Kapag ang selyo at ang tanda ay malinaw ng ipinakita, kapag ang buong mundo ay nahahati na, sa ang panig katatayo, may wakas ang bawat tunggalian. At ang dakilang tunggalian ay papalapit sa huling sandali nito. Hindi ito biglaan, hindi ito walang babala. Ito ay inihanda sa bawat mensahe, sa bawat paalala, sa bawat tinig na tumawag sa puso ng tao. Ang 7 iglesia ay naglatag ng daan mula sa unang pag-ibig hanggang sa huling pagsusuri, mula sa apoy ng katapatan hanggang sa pagkabulag ng kasiyahan sa sarili. At ngayon, ang huling kabanata ay nakikita na. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian. Malapit na ang panahon na ang bawat kaso ay mapagpapasyahan para sa buhay o kamatayan. Tahimik, ngunit tiyak ang oras ng pagsubok ay may hangganan. Ang panahon ng pagpili ay matatapos. At ang desisyon ng bawat kaluluwa ay magiging permanente. Sa sandaling iyon, wala nang pagbalik, wala nang pagbabago. Ang pinili ay mananatili. Isinulat ni Ellen White sa mga unang sulat, ang kapalaran ng bawat isa ay magpakailanman nang napagpasyahan kapag natapos ang gawain ng paghuhukom. Ito ang katotohanan na hindi maaaring iwasan. Hindi ito simbolo, hindi ito babala lamang, ito ay mangyayari. At sa paghahating iyon, 2 destinasyon ang malinaw, ang liwanag na walang hanggan at ang kadiliman na walang pagbabalik. Sa liwanag, may kapayapaan, may presensya ng Diyos, may katuparan ng bawat pangako. Ngunit sa kadiliman, may pagkawala, may paghihiwalay, may kawalan ng liwanag magpakailanman. At ang pinakamasakit, hindi dahil hindi nagkaroon ng pagkakataon, kundi dahil hindi ito pinili. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian, ang pagkawasak ng masama ay bunga ng kanilang sariling pagpili na humiwalay sa Diyos. Ito ang hustisya ng langit, hindi sa pilitan, kundi bunga ng desisyon. At ang 7 iglesia ay nagsilbing ilaw sa daan, isang babala, isang paanyaya, isang huling pagkakataon. Ngunit ang wakas ay hindi may iwasan. At ang tanong ay hindi kung darating ang paghuhukom. Ito ay darating. Ang tanong ay kapag ang liwanag at kadiliman ay tuluyang naghiwalay, kapag ang lahat ay tapos na, saan ka mananatili? Ang tinig ay hindi na malayo. Ito ay malapit, mas malapit kaysa sa iniisip. Sa bawat kabanata ng 7 iglesia, isang mensahe ang paulit-ulit na ibinibigay, isang panawagan na hindi nawawala sa bawat yugto ng panahon.
isang panawagan sa paggising, isang panawagan sa pagbabalik, isang panawagan sa katapatan. At ngayon, ito ay umaabot sa huling henerasyon. Hindi ito bagong mensahe. Ito ay parehong tinig, mas malinaw, mas matalim, mas kagyat. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian. Ang huling babala sa mundo ay dapat ihayag na may malinaw na tinig upang ang lahat ay mabigyan ng pagkakataong pumili. Ito ang sandali, hindi bukas, hindi sa hinaharap. Ngayon, ang mundo ay puno ng ingay, ngunit ang kaluluwa ay hinahanap ang katotohanan at ang langit ay nagsasalita pa rin, hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng katotohanan. Isinulat ni Ellen White sa mga patotoo para sa iglesia, ang mga huling araw ay panahon ng matinding pagsubok at ang bayan ng Diyos ay tatawagin upang manatiling matatag sa gitna ng panlilinlang. Ito ang kalagayan, hindi lamang ng mundo, kundi ng puso ng tao. Ang 7 iglesia ay natapos. Ang daloy ng kasaysayan ay umabot sa wakas. At ang Laodicea ay ang huling salamin, isang iglesia na tinawag sa pagising, isang bayan na inaanyayahang magsisi, isang henerasyon na binibigyan ng huling pagkakataon. Isinulat ni Ellen White sa Ang Ninanais ng Lahat ng Bansa, narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Hindi ito sigaw, ito ay katok, tahimik, ngunit paulit-ulit hanggang sa ang puso ay tumugon o tuluyang magsara. At ang panawagan ay malinaw, hindi komplikado, hindi malabo, bumalik, magising, manatiling tapat. Sa dakilang tunggalian, ang wakas ay hindi lamang pagtatapos ng kasaysayan. Ito ay paghahayag ng bawat puso. At ang huling henerasyon ay hindi hahatulan batay sa liwanag na hindi nila nakita, kundi sa liwanag na kanilang tinanggap o tinanggihan. Ang tanong ay hindi kung narinig mo ang katok, kundi kung binuksan mo ang pinto. Sa huling sandali ng tunggalian, sa huling pahina ng kasaysayan, sa huling tawag ng langit, ano ang iyong sagot?